Kabanata 1791. Tumango si Hayden. Okay, pupunta ako at kukuha ako ng isang tao. Sa Food and Medicine Hall, umupo si Thomas sa tabi ng bintana sa ikatlong palapag. Pinagmasdan niya ang mga customer na lumalabas-pasok sa restaurant at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa palihim. Hinihintay niyang kumilos si Lord Vedastos. Nakagawa siya ng napakagandang pasukan. Hindi siya papansinin ng Art Trading Corporation. Imposible naman. Nagawa na ni Thomas ang kanyang unang hakbang kaya makikita niya kung paano tutugon ngayon si Lord Vedastos. Lumapit si Aquarius at bumantong hininga habang sinabi niya, "We're currently operating at a loss." Nagdurusa kami ng mga pagkalugi sa bawat deal sa negosyo. Ang mas maraming mga customer na mayroon tayo, mas maraming pagkalugi ang ating nararanasan. Kung patakbuhin natin ang ating negosyo tulad nito, sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng pangalawang negosyo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo ng Luigi. Parang naghagis sila ng pera sa kalye. Gayunpaman, walang pakialam si Thomas. Hindi siya mapakali sa halagang nawala sa kanila. Hanggat makukuha niya ang gusto niya sa biyahe niya sa Celandine City sa pagkakataong ito, sulit na sulit kahit gaano pa kalaki ang perang nawala sa kanya. Sa oras na ito, nakita ni Thomas ang isang itim na sedan na nakaparada sa gilid ng kalsada sa pamamagitan ng bintana. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas sa kotse ang isang matandang nakasuot ng suit. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas at nagtanong, sino siya? Agad na pumunta si Aquarius sa bintana, tumingin sa ibabaw, at sumagot si Blake Winslow. Siya ang editor-in-chief ng sikat na gourmet magazine, Aroma. Napakasarap niya sa pagkain. Lahat ng mga delicacy at restaurant na gusto niya ay mataas ang kalidad. Gayunpaman, ang taong ito ay malupit din. Hindi niya gusto ang regular na masasarap na pagkain, kaya madalas siyang nagbibigay ng masamang pagsusuri. Hindi mabilang ng mga restaurant ang direktang nagsara matapos niyang punahin ang mga ito. Maaaring sabihin ng taong ito na ang taong ito ay gumagawa ng mga tao sa industriya ng gourmet na gusto at galit sa kanya sa parehong oras. Kung nakatanggap ka ng papuri mula sa kanya, magtatatag ka ng magandang reputasyon at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Kung pinapuna ka niya, mahuhulog ka sa bangin at mawawala ang lahat. Ang matandang ito ay nasa Food and Medicine Hall na ngayon. Napapikit si Thomas at lihim na nag-isip, ang matandang ito ba ay isang hakbang mula kay Lord Vedastos upang harapin siya? Baka siya. Tinanong ni Thomas, kumusta ang karakter ng taong ito? Sumagot si Aquarius, makatarungan at mahigpit. Ito ay isang matandang matigas ang ulo na hindi magagalaw ng pera, magagandang babae, at anumang tubo. Siya ay mahigpit tungkol sa kung ano ang tama at mali at walang kulay abo na lugar. Ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng mataas na katayuan sa industriya ay dahil mahigpit din siyang nananatili sa kanyang mga pamantayan. Hindi lahat ay makakapit sa kanilang mga prinsipyo tulad niya. Tumango si Thomas. Kung totoo nga ang sinabi ni Aquarius, magiging parang kutsilyo ang matandang ito. Gusto ni Lord Vedastos na patayin si Thomas gamit ang kutsilyong ito, ngunit magagamit din ni Thomas ang espadang ito para atakihin pabalik. Kung nakapaghanda si Thomas ng pagkain na babusog kay Blake, siya ang mananalo. Kung hindi niya magagawa iyon, kung gayon si Lord Vedastos ay mananalo. Ito ay kasing simple noon. Katulad nito, may isang lumpo na matandang lalaki sa kabilang kalye na parehong nakatutok kay Blake. Si Hayden, sekretarya ni Lord Vedastos. Si Hayden ang nagsabi kay Blake tungkol sa Food and Medicine Hall, kaya naman na-curious si Blake, agad siyang sumugod para subukan ang pagkain. Si Blake ang pinaka-energetic pagdating sa pagkain. Sa isang restaurant sa kabilang kalye, pinanood ni Hayden si Blake na bumaba ng kotse at naglakad papunta sa Food and Medicine Hall. Thomas Mayo, mangyaring tanggapin ang unang regalo mula sa akin bilang tinatanggap kita sa Celandine City, ungol niya. Ang buhay at kamatayan ng Food and Medicine Hall ay umasa kay Blake ngayon. Ito ang unang pagsubok ni Thomas sa Celandine City, at ito ay isang maayos at mahigpit na pagtatasa. Ang kakayahan ni Thomas ang magpapasya kung kaya niyang manatiling buhay o hindi. Kabanata 1792. Pagkatapos pumasok ni Blake sa Food and Medicine Hall, ibinaba ng lahat ng customer ang kanilang mga tinidor at kutsilyo. Tinilat nila ang kanilang mga mata at tinitigan siya. Ang matandang ito ay may mataas na reputasyon sa industriya ng gourmet. Halatang puno ng tao ang buong restaurant. Kung gusto ni Blake na kumain, kailangan niyang maghintay ng ilang oras.
Gayunpaman, talagang may nagkusa na tumayo at bigyan siya ng kanyang upuan. Tanda iyon ng kanyang katayuan. Ginoong Winslow, umupo ka muna. Hindi na napigilan ni Blake. Hindi man lang niya pinasalamatan ang tao bago siya umupo sa upuan na binitawan ng taong iyon. Nahiya naman ang ibang customer sa iisang table na ipagpatuloy ang pagkain at tumayo na rin silang lahat. Napakabait ng waiter. Mabilis siyang lumapit at niligpit ang mesa bago niya inilagay ang menu sa harap ni Blake. Ginoong Winslow, pwede ko bang kunin ang order mo? Magalang na tanong niya. Kalmadong binuksan ni Blake ang menu at dahan-dahang pumili ng mga ulam niya. Agad na tumahimik ang kaninang maingay na restaurant at lahat ay nakatuon kay Blake. Sa totoo lang, lahat ay pumunta doon para kumain dahil gusto nilang makaranas ng bago at manood ng palabas. Ito ay nanatiling hindi alam kung ang pagkain dito ay talagang may nakapagpapagaling na epekto sa sakit at fitness. Pagkatapos nilang kainin ang pagkain, mas naging masigla ang kanilang pakiramdam, ngunit iyon lang. Okay, andyan si Blake ngayon. Sa kanyang propesyon, dapat niyang matukoy kung ang Food and Medicine Hall ay tunay na mabuti o ito ay mukhang maganda sa ibabaw. Guys, anong klaseng review ang ibibigay ni Mr. Winslow? Mahirap sabihin. Maraming mga nakaraang restaurant ang nagkaroon ng masasarap na pagkain, ngunit binigyan pa rin niya ang mga ito ng hindi magandang review sa huli, at kalaunan ay nagsara sila para sa negosyo. Uye, I was most impressed with a German restaurant. Kahanga-hanga ang kanilang pagkain. Ngunit agad na itinuro ni Mr. Winslow na ang baboy na ginamit nila ay nagmula sa mga patay na baboy, at ang German restaurant ay agad na nagsara bilang isang resulta. Ang matandang ito ay masyadong malupit sa pagkain, ngunit nagbibigay din siya ng mga tiyak na komento. Maaari tayong kumain dito ng masaya, ngunit hindi ibig sabihin na ang pagkain dito ay makakapagbigay ng kanyang gana. Nag-aalala ako. Lahat sila ay hindi sigurado kung paano haantong ang restaurant. Anyway, everything was possible pagdating kay Blake. Matapos tingnan ni Blake ang buong menu, nag-order siya ng ulam na walang pakialam. Gusto kong magkaroon ng isang set ng fish and chips na may niliges na patatas. Iyon lang ba? Nagpalingalinga ang waiter bago siya awkward na nagtanong, why don't you order more dishes? Gusto mo bang umorder ng aming signature dish? Hindi, ilagay mo lang ang order na ginawa ko. Matigas si Blake. Kung mas karaniwan at karaniwan ang isang ulam, mas ipinakita nito ang pamantayan ng isang restaurant. Gusto niyang makita ang standard ng restaurant base sa set ng fish and chips na may mashed potatoes. Hindi na nakapagsalita pa ang waiter. Hindi man lang niya isinulat ang utos. Naglakad lang siya papunta sa kusina. Takto namang bumaba si Thomas sa hagdan. Naglakad siya papunta sa dining table ni Blake, bahagyang yumuko, at sinabing, "Hello, Mr. Winslow. Ako si Thomas Mayo, ang may-ari ng restaurant na ito. Ayon sa aming mga patakaran, bago namin lutuin ang pagkain para sa iyo, kailangan kong magsagawa ng isang simpleng pisikal na pagsusuri sa iyo." Medyo nalungkot si Blake. Anong klaseng tuntunin iyan? Sumagot si Thomas, lahat ng pagkain sa aming restaurant ay nakakustomize para sa aming mga customer. Maaari lang kaming maghanda ng ulam na angkop para sa iyo pagkatapos naming malaman ang iyong pisikal na kondisyon. Tinaas ni Blake ang kanyang kilay. Ito ay medyo kawili-wili. Nakapag-dinner na siya sa maraming restaurant pero first time niyang bumisita sa isang lugar na nag-customize ng pagkain para sa mga customer nito. Narinig lang niya ang tungkol sa mga damit at sapatos na maaaring ipasadya, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa pagkain na maaari ring ipasadya. Ito ay medyo kawili-wili. Hindi na siya gaanong lumalaban sa ideya. Okay, maaari mo akong suriin, sabi niya. Umupo si Thomas sa tabi ni Blake at inabot niya ang tibok ng puso ni Blake sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa dibdib ni Blake. Pagkatapos, pinagmasdan niya ang kutis ni Blake. Si Thomas ay isang mahusay na doktor. Natapos niya ang kanyang mga obserbasyon sa loob lamang ng ilang minuto. Iyon ay itinuturing na isang mabagal na konsultasyon. Maaari niyang tapusin ang kanyang mga konsultasyon nang wala pang isang minuto kung ito ay ibang mga customer. Bahagyang pinagmasdan ni Thomas si Blake dahil gusto niyang maging maingat. Sige, naintindihan ko na. Tumayo si Thomas at naglakad papunta sa kusina nang walang sinabi pa. Nataranta ang lahat habang nakatingin sa isa't isa. Hindi nila alam kung ano ang gagawin ni Thomas. Makalipas ang mga 15 minuto, inihain na ang fish and chips. Sa totoo lang,
Masyadong mahaba ang paglalaan ng 15 minuto upang maghanda ng isang set ng fish and chips dahil maaaring ihain ito ng anumang normal na maliit na restaurant sa loob ng ilang minuto. Kung mas matagal, dapat napakasarap, di ba? Inilagay ng waiter ang plato ng fish and chips sa mesa ni Blake bago siya ngumisi at sinabing, Mr. Winslow, mangyaring subukan ito. Kumuha si Blake ng tinidor ang karne ng isda sa plato at nagsimulang kumain. Umikit siya at maingat na tinikman ito bago kumagat sa mashed patatas. Tumango siya bago nagpatuloy sa pagkain. Ang ibig sabihin ng gesture na iyon ay nag-enjoy siya, di ba? Napangiti ang mga customer. Ipinapalagay nila na si Blake ay magbibigay ng isang magandang pagsusuri. Makalipas ang 3 minuto, inilapag ni Blake ang kanyang mga kubyertos. Kabanata 1793. 1/5 ng pagkain ang kinain. Hindi naman masyadong kumain si Blake. Para sa isang gourmet, hindi niya natapos ang pagkain. Kumuha siya ng napkin at pinunasan ang bibig niya bago siya nagbigay ng review. Ito ay may lasa, aroma, at kulay. Ang mga sangkap nito at ang paraan ng pagluluto nito ay top-notch. Ang chef na naghanda ng dish na ito ay dapat na isang nangungunang chef. Ito ay talagang pareho sa kanilang hinulaan. Nagbigay ng positibong pagsusuri si Blake. Pero, ang kanyang ngunit ay muling nakakuha ng kanilang atensyon. Bakit nagkaroon ng pero? Blake continued to say, pero yun lang. Ang ulam ay niluto ng mekanikal. Hindi man lang inilagay ng chef ang kanyang nararamdaman sa pagkain. Ang ganitong pagkain ay mukhang maganda sa ibabaw. Ito ay maituturing na maganda sa pamamagitan ng normal na mga customer, ngunit para sa akin, ang pagkain na walang damdamin ay walang kaluluwa at mayroon lamang isang salita upang ilarawan ito. Basura. Ano? Natigilan ang lahat. Ibang-iba ito sa inaasahan nila sa simula. Bakit bigla itong tinawag ni Blake na basura? Hindi ba siya nag-enjoy sa pagkain niya kanina? Tinapon ni Blake ang napkin sa trash can bago siya tumayo at sinabing, kakagawa lang ng restaurant na ito ng sapat na gimmick pero ordinaryo lang talaga ang pagkain. Ito ay masyadong disappointing. Hindi dapat ako umasa sa isang restaurant na maganda sa hitsura. Sinabi ba nila na ipapasadya nila ang kanilang pagkain para sa bawat customer? Well, iyon ba? Anong biro? Pagkasabi nun ni Blake tumalikod na siya at umalis. Hindi na siya pumayag na manatili pa doon. Ang waiter, chef, at lahat ng mga customer ay nagsusuot ng mga ekspresyon ng pagkabigo. Batay sa pagsusuri ni Blake, nakumpirma ang hinaharap ng restaurant. Ang restaurant ay hindi isasara, ngunit hindi sila magkakaroon ng anumang mga tagumpay. Noong ordinaryong restaurant sila na nagbukas sa tabi ng kalsada, pinangarap pa rin ba nilang maging signature restaurant ng Celandine City? Hindi nila ito maisip. Sa pasukan ng kusina, tinanong ni Aquarius, Commander, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bahagyang ngumiti si Thomas at sinabing, huwag kang mataranta. Nitiyagang maghintay ng ilang sandali. Malapit na nating makuha ang gusto nating resulta. Ha? Sandali lang ha. Hindi alam ni Aquarius ang ibig niyang sabihin. Sa sobrang galit ni Blake ay agad siyang umalis. Ano pa ba ang dapat nilang hintayin? Babalik ba ang matanda at humingi ng tawad? Tulad ng iniisip ni Aquarius, isang himala talaga ang nangyari. Habang nanunood ang lahat, bumaba si Blake sa itim na sedan sa kabilang kalsada. Pinilisan pa niya ang paglalakad papasok sa restaurant. Pagkatapos, sa harap ng mga mata ng lahat, agad na umupo si Blake, kinuha ang tinidor, at nagpatuloy sa pagkain. Anong ginagawa niya? Walang nakakaintindi sa kanya. Para sa isang gourmet, paano siya makakakain ng ganoong kalaking kagat ng walang pakialam sa kanyang imahe? Tsaka hindi ba niya sinabing basura ang pagkain? Bakit ang saya-saya pa niyang kumakain? Nakakalito talaga ang mga tao. Hindi nagtagal, inubos ni Blake ang plato ng fish and chips. Pinunasan din niya ang niliges na patatas nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Sa oras na ito, lumapit si Thomas at nagtanong, Mr. Winslow, maaari mo bang bigyan ng aming restaurant ng makatwirang pagsusuri? Palaging matatag si Blake sa kanyang nga pagsusuri at imposibleng baguhin ito. Ngayon, gayon pa man, ang imposibleng misyon ay naging posible. Tumayo si Blake at sinabi sa harap ng lahat, I'm sorry, everyone. Nagkamali ako ng tawag kanina. Ang pagkain sa Food and Medicine Hall ay talagang custom-made para sa mga customer nito. Nagkatinginan ng lahat at bahagyang natulala. Masyadong mabilis na nagbago ang pananaw niya, tama ba? Bakit?
Nararamdaman din ni Blake ang kanilang pagkalito, kaya ipinaliwanag niya, para sa aking pagsusuri kanina, ginawa ko ang aking paghuhusga batay sa aking nakaraang karanasan. Pero may nakalimutan ako. Maliban sa pagtikim at pagmumukhang maganda, ang pagkain sa Food and Medicine Hall ay may espesyal na tungkulin sa paggamot ng mga sakit. Sa totoo lang, kung 10 ang buong score, bibigyan ko sana ng 5 marka ang pagkain ng restaurant na ito para mabaigo ito, at ganoon din ang opinyon ko hanggang ngayon. Para sa iba pang mga restaurant, ito ay marahil ang huling marka, ngunit ito ay naiiba para sa Food and Medicine Hall. Nakakagamot pa rin ng mga sakit ang pagkain sa restaurant na ito, kaya hindi nito namamalayang nagdagdag ito ng ilang dagdag na marka para sa sarili nito. Magiging tapat ako sa iyo. Pagkatapos kong kainin ang fish and chips, bigla kong natuklasan na ang aking hika, na gumugulo sa akin sa loob ng ilang dosenang taon, ay mahimalang naibsan. Agad na naging mas mabuti ang kalagayan ko sa pag-isip. Sa kotse, sinuri ako ng private doctor ko. Nahirapan siyang maunawaan at nagtaka kung paano rin ito nakamit. Nabanggit ng mga tao na ang pagkain sa Food and Medicine Hall ay nakakapagpagaling ng mga sakit. Akala ko noong una ay kalokohan lang, pero ngayon, naniniwala na ako. Nakakuha ito ng Food and Medicine Hall ng humigit kumulang 5 o kahit 8 dagdag na puntos. Kaya, kung ang buong score ay 10 puntos, ang huling marka na ibibigay ko sa Food and Medicine Hall ay 13 puntos. Ito ay isang mahimalang restaurant. Pagkasabi niya noon ay nagpalakpakan ng mga nasa restaurant para kay Blake at maging kay Thomas. Sa kanyang unang eksaminasyon, talagang nakakuha si Thomas ng 3 puntos na higit sa buong score. Isang salita, kamangha-manghang. Kabanata 1794. Ang hika ni Blake ay nagpahirap sa kanya ng higit sa 10 taon. May ilang beses nang muntik na siyang mamatay sa ospital at isang bangungot na inakala niyang hindi na siya makakatakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naibsan ng isang plato ng fish and chips ang sakit na matagal nang bumabagabag sa kanya. Nakakagulat naman. Naghinala pa si Blake kung kumakain ba siya ng pagkain o gamot. Ang pagkain na maaaring magpagaling ng sakit ay talagang umiral sa mundo at ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa gamot. Ito ay katawa-tawa. Kahit na ang gourmet ay may kaalaman at nakakain ng lahat ng uri ng delicacy sa mundo, siya ay kumbinsido sa puntong ito. Tanong ni Blake, Mr. Mayo, paano mo nagawa iyon? Bahagyang ngumiti si Thomas at sinabi niya, tulad ng sinabi ko sa simula, lahat ng pagkain sa aming restaurant ay nakakustomize para sa aming mga customer. Nang suriin kita, natuklasan kong may hika ka. Kaya, noong inihanda ko ang plato ng mga isda at chips, sinadya kong gumamit ng ilang mga gamot na angkop para sa iyo at inilagay ko ito sa pagkain. Hindi nito nasasayra ang lasa ng ulam at may garantiya na ito rin ay magpapalusog sa iyong katawan. Ito ay kamangha-manghang. Masasabing maliban sa Food and Medicine Hall, walang ibang restaurant sa mundo ang makakamit ito. Kahit na ang mouthfeel ng pagkain sa Food and Medicine Hall ay malamang na hindi ang pinakamahusay, maaari pa rin itong magdagdag ng maraming puntos. Nag-thumbs up si Blake at sinabing, babalik ako at mag-publish ng artikulo sa Food and Medicine Hall sa aking gourmet magazine. Tiyak na mapapalakas nito ang reputasyon ng Food and Medicine Hall at gagawin itong name card ng Celandine City. Pagkatapos nun, yumuko si Blake kay Thomas. Mayabang ang matandang ito, ngunit yumuko ito sa isang binata. Walang umasa. Ito ay salamat sa walang iba kundi ang pagkain ni Thomas. Pinahintulutan siya nitong maranasan kung ano ang mga himala. Sabi ni Thomas, Mr. Winslow, isang main dish lang ang kinain mo ngayon, so it actually has a very ordinary effect on your disease. Kung nais mong ganap na pagalingin ang iyong hika, mangyaring bisitahin kami araw-araw. Tinitiyak ko sa iyo na wala pang 1 buwan, malulunasan ko ang iyong karamdaman. Sinabi niya na, 1 buwan, ngunit sa katotohanan ito ay higit sa sapat na oras sa kakayahan ni Thomas. Pinahaba niya ang tagal para madalas niyang bisitahin si Blake at positibong i-promote ang Food and Medicine Hall. Tinapik-kapit ni Thomas ang mesa. Itatago ko ang mesa na pinagkainan mo ngayon. Ito ang magiging eksklusibo mong upuan, Mr. Winslow. Walang makakaagaw nito sa iyo. Tuwang-tuwa si Blake. Kung mapapagaling lang lagyan nito ang sakit na gumugulo sa kanya sa loob ng mahigit 10 taon, higit na kagalakan ang ay dudulot nito sa kanya. Salamat. Salamat. Matapos magkayakap ng masigasig sina Blake at Thomas, umalis na si Blake sa Food and Medicine Hall. Pagkatapos ng ginawa ni Blake, sumikat ang Food and Medicine Hall.
Ang mga customer na nag-aalala pa rin tungkol sa food and medicine hall ay wala nang dapat ipag-alala ngayon at kumain na lamang sila ng kanilang pagkain. Maging si Mr. Winslow ay pinupuri ang restaurant. Ano pa ang maaari nating pagdudahan? Oo, wala nang ibang restaurant na makakapagpagaling ng mga ganitong sakit sa mundo. Kahanga-hanga ang food and medicine hall. Pumupunta ako dito para kumain araw-araw. Sa presence ni Blake, ang reputasyon ng food and medicine hall ay agad na napalakas at mas marami ang mga customer kaysa sa karaniwan. Bahagyang ngumiti si Thomas at mahinahong bumalik sa ikatlong palapag. Matagumpay niyang natapos ang unang pagsusulit na ibinigay ni Lord Vedastas. Kasunod nito, ito ay nakasalalay sa kung ano ang patuloy na gagawin ni Lord Vedastas upang makitungo sa kanya. Sa restaurant sa kabilang kalye, inilapag ni Hayden, ang baldado na sekretarya, ang kanyang mga kubyertos. Bagamat nabigo ang unang pagsubok, hindi siya nagalit. Kung maaayos lang si Thomas ng ganoon kadali, hindi karapat-dapat ang pagpunta niya rito ng personal. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkalito. Si Blake ay isang patas at hindi makatarungang matanda. Bakit siya magbibigay ng magandang review sa isang bagong bukas na restaurant? Kabanata 1795. Kung hindi alam ni Hayden si Blake, magdududa siya kung si Thomas ang nagayos. Wow, kamangha-mangha. Medyo matalino ka. Ngunit paano naging posible na ito lang ang paraan ni Hayden? Tinitik niya ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, agad na tumakbo ang isang lalaking may nakakadiri ang mukha. Tumango siya, yumuko, at sinabing, Mr. Barlow, maaari ko bang malaman kung mayroon kang anumang nais mong gawin ko? Kilala rin ang lalaking ito sa Celandine City, at ang pangalan niya ay Viv Hudson. Si Viv ay sikat sa Celandine City hindi dahil sa kung gaano siya kagaling, kundi dahil ang taong ito ay magaling lalo na sa pang-blackmail, pag-frame, at pag-uudyok. Marami ring big boss at enterprise ang natalo niya. Hindi siya dapat masaktan ng mga tao. Ang lalaking ito ay isang klasikong walang isip na tao. Kung gaano mo siya nasaktan, mas gusto kanyang ipaglaban hanggang sa huli. Ikaw frame up kanya at gagamit ng lahat ng uri ng kasuklam-suklam na pandaraya sa iyo. Palaging sinasabi ng mga tao na dapat saktan ng isang tao ang isang masamang tao kaysa saktan ng isang mabuting tao, at si Viv ay isang tipikal na masamang tao. Gusto ng lahat na magtago sa malayo pagkatapos nilang makita siya dahil natatakot silang maipit sa kanya. Natural, kahit gaano kaidspeak, kukulaitan, at kawalang isip si Viv, hindi rin siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat sa harap ni Hayden. Hindi siya walang isop at napakalinaw niya kung kaninong teritoryo ang Celandine City. Maaari niyang saktan ng ibang tao, ngunit hindi niya maaaring saktan ng Art Trading Corporation. Gagamitin ni Hayden ang anumang uri ng tao. Tinulyapan niya si Viv, itinuro ang kabilang side, at sinabing, may paraan ka ba para sirain ang restaurant sa kabilang kalye sa kalahating araw? Sino si Vic? Hindi niya nagawang mag-ulat tungkol sa siyentipikong pananaliksik at pagmamanupaktura, ngunit kung gusto mong sirain niya ang isang restaurant, iyon ang galing niya. Umisi siya at sinabing, hindi mahirap sirain ang isang restaurant. Hindi ko kailangan ng kalahating araw. Kailangan mo lang akong bigyan ng isang oras. Oh. Inaplos ni Hayden ang kanyang balbas. Sige, sirain mo ang food and medicine hall sa loob ng isang oras para sa akin. Kung magagawa mo ito, bibigyan kita ng $2 milyong. Walang problema. Salamat, Mr. Barlow. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Viv sa pakikipag-usap. Tumawag lang siya para makipag-ugnayan sa kanyang mga subordinate bago niya ginawa ang complimentary arrangement. Makalipas ang ilang minuto ay ibinaba na niya ang tawag. He grinned as he stood beside Hayden, and he said, everything is arranged. Makalipas ang 5 minuto, mangyaring panoorin ang magandang palabas. Sige. Kinuha ni Hayden ang tinidor at nagsimulang kumain muli. Kumain siya habang pinagtutuunan ng pansin ang sitwasyon sa restaurant sa kabilang kalsada. Sa loob ng 5 minuto, maraming tao ang pumunta doon para tuloy-tuloy na kumain. Bagamat hindi ito restaurant, may mga customer na walang tigil sa pagpunta. Nakasaad dito kung gaano kalaki ang negosyo ng food and medicine hall. Natapos ang oras. Tanong ni Hayden, nagsimula na ba ang magandang palabas na pinapanood mo sa akin? Tumango si Viv. Nagsisimula na. Sa sandaling magsalita siya, may mga hiyawan na lumabas mula sa food and medicine hall sa kabilang kalye. Sobrang gulo kaya may mga customer na tumakbo palabas sa gulat.
Kasunod nito, isang mas nakakatakot na sitwasyon ang nangyari. Ilang malalaking daga ang naglabasan mula sa Food and Medicine Hall. Tapos, may sumigaw pa ng, "Nako, may nahimatay." Ang Food and Medicine Hall sa una ay nasa isang masayang kapaligiran, ngunit ganap itong nagbago sa wala pang 20 segundo. Para akong nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Kabanata 1796. Kakaakyat pa lang ni Thomas sa hagdan kanina ay may narinig siyang ingay mula sa ibaba. Halos alam na niya ang nangyayari. Nandito na ang second assessment. Bumaba tayo at tingnan natin. Dinala ni Thomas si Aquarius sa unang palapag. Pagkababa pa lang nila ay nakita na nila na mahigit 10 malalaking daga ang tumatakbo sa loob ng restaurant. Laking gulat ng mga customer kaya naghiyawan sila nang makita ito. Kumapang pa ang ilang maisla na babae sa mga mesa. Nang makita ni Thomas ang sitwasyon, alam niya kung ano ang mangyayari. Nagtanim sila ng mga daga, inihanda ang mga ito sa tamang panahon at sinasadyang Sir-on si Thomas. Wow! Hindi naman kakaiba ang discarding ginamit nila. Habang sinusubukang hulihin ng mga waiter ang mga daga gamit ang kanilang buhay, isang customer ang biglang nahulog sa lupa. Nagkaroon siya ng seizure habang bumubula ang bibig. Mukhang mamamatay na siya. Nagulat ang iba sa table na iyon at agad silang lumapit para makita ang nangyari. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Oh my God, sinong nag-akala na mangyayari ito? Bakit bigla siyang nawalan ng malay? Sa oras na ito, isang customer ang lumapit at nagsabing, "Umalis kayo dyan. Ako ay isang doktor. Hayaan mo akong suriin siya. May doktor na dito. Halika at tingnan kung ano ang nangyari sa kanya." Lumapit ang lalaking tinawag ang sarili niyang doktor. Tumingkayad siya sa lupa at pinagmasdan ang hinimatay na tao. Pagkaraan ng ilang sandali, mariin niyang sinabi, "Ito ay food poison." Food poison. Para sa isang restaurant at sa mga customer nito, ito ang term na pinaka-nakakatakot na marinig ng lahat. Sa sandaling marinig ng mga customer ang food potion, mag-aalala sila na baka makuha rin nila ito. Samantala, para sa restaurant, ang reputasyon na, sa wakas ay naitatag nito ay babagsak sa isang iglap. Maging ang isang master na tulad ni Blake ay nagbigay din ng magandang review. Hanggat nangyari ang insidente ng food poisoning sa iyong restaurant, matatapos ang lahat at ipapasara ang iyong restaurant. Ang lahat ay nagpakita ng madilim na ekspresyon. Tumayo ang doktor at sinabing, "Tumawag sa 911 ngayon. Kung maaantala muli ang ating mga plano, hindi na siya maliligtas." Nang marinig ito ng mga kaibigan ng nahimatay, lahat sila ay natigilan. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga cellphone at tumawag sa 911 dahil sa emergency na nangyari. Sa oras na iyon, tumingin ang doktor kay Thomas at sinabi sa pinakamahigpit na tono, "Ikaw ba ang may-ari ng restaurant na ito?" Tumango si Thomas. "Oo." Ang doktor ay mapanuyan na sumagot, "Good, ikaw ay isang tao dahil matapang kang umamin. Pero tingnan mo kung ano ang iyong ginawa. Nagpapatakbo ka ng isang restaurant, ngunit hindi mo kayang pangasiwaan ang basic cleanliness. Responsable ka ba sa mga customer mo? Sino ka ba?" Itinuro niya ang malalaking daga na iyon at sinabing, "Tingnan mo, paano magkakaroon ng napakaraming daga ang isang restaurant. Gaano kadumi ang iyong restaurant? At saka, hinala ko na may problema sa lahat ng iyong pagkain. Kailangang bumisita sa ospital ang mga taong kumain na sa restaurant na ito at magpasuri ng maayos para walang malason. Gusto ko ring sabihin sa iyo na ang iyong restaurant ay kailangang masakop ang lahat ng examination fees. Ganito rin ang naisip ng lahat ng mga taong naruroon." Nagpadyak din ang mga customer na iyon at nagmura. Patuloy silang nagmura kay Thomas at talagang nakakatakot itong pakinggan. Sa unang araw na binuksan ang Food and Medicine Hall na negosyo, nahaharap na sila sa isang malaking hamon. Kung ang insidenteng ito ay hindi mahawakan ng maayos, malamang ay isasarado sa unang araw at hindi na muling makapagbukas ng negosyo. Ang plano ni Thomas sa Celandine City ay tuluyang mabibigo. Sa kabilang kalye, pumalakpak si Hayden sa sobrang tuwa. Umiti siya at sinabing, "Magaling. Sabi mo kailangan mo ng 1 oras, pero nasira mo na ang Food and Medicine Hall in 20 minutes lang. Anak, ang talino mo." Nandidiring sumagot si Viv, "Wala tayong sapat na oras. Kung bibigyan ako ng sapat na oras, kaya kung gawing miserable ang buhay nila." Tumango si Hayden. "Okay lang, dahan-dahan lang. Karibal ko ang may-ari. Magkakaroon ka ng oras para dahan-dahan siyang sunduin.
Lihim na nakaramdam ng pagkagulat si Viv. Tulala ba ang may-ari ng restaurant? Bakit may tao na pipiliing kalabanan si Hayden? Nangyayari pa ito sa Celandine City. Ang taong ito ay maaaring baliw o hanggal. Ang kanyang pagtatapos ay nakumpirma at may haharap lamang sa kamatayan. Nagpatuloy silang dalawa sa pagtingin sa kabilang kalsada. Sa sandaling ito, ang Food and Medicine Hall ay nasa matinding kaguluhan. Nagtadyakan at pinagalitan ang lahat. May gustong umabot para talunin si Thomas. Kung hindi lang sila pinipigilan ay sinampal na nila si Thomas. Ang mga normal na may-ari ng isang restaurant ay mababalisa at malilito, hindi alam kung ano ang dapat nilang pangasiwaan kapag naranasan nila ang sitwasyong ito. Ngunit si Thomas ay pambihirang kalmado. Diretso siyang naglakad papunta sa hinimete at tumingkayad. Saglit niyang pinagmasdan ng taong iyon bago siya sumili ng isang matamis na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, kasalanan ko ang nangyari sa restaurant at dahil nagkamali kami, kailangan kong tanggapin iyon. Para makabawi sa pagkakamaling nagawa ng restaurant namin, napagpasyahan kong gamutin mag-isa ang pasyenteng ito. Gamutin ng mag-isa ang pasyente. Kabanata 1797. Wala siyang anumang bagay sa kanyang mga kamay, kaya paano niya nagawang pagalingin ang isang pasyente na nalasan sa pagkain? Tinusubukan ba niyang magsinungaling at magyabang? Tinanong siya ng doktor na iyon, anong gusto mong gawin? Pamulong si Thomas kay Aquarius. Pagkatapos, pumunta si Aquarius sa ikatlong palapag at kumuha ng isang maliit na kahon para kay Thomas. Kinuha ni Thomas ang kahon at binuksan niya ito habang sinasabi niya, hindi ako maglilihim sayo. Actually, medyo may alam din ako sa pharmacology. Ngunit ang alam ko ay hindi normal na pharmacology. Habang nagsasalita siya ay binuksan na niya ang box. May centipede na may reddish-purple na katawan sa loob ng kahon. Patuloy itong gumagalaw sa loob at mukhang nakakalason. Kung makagat ka man nito, hindi kaya mamamatay ka rin sa mismong sandaling iyon. Nagpatuloy sa pagsasalita si Thomas, natutunan ko ang ilang black magic para magamit ko ito sa paggamot ng mga sakit at pagtulong sa mga tao. Black magic? Bakit parang nakakatakot pakinggan iyon? Tinitigan ng doktor ang centipede at pinagalitan siya, tigilan mo na ang panloloko mo sa amin dito. Paano ka natuto ng black magic? Ako ay isang doktor sa loob ng maraming taon pero hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Gayun din, masasabi namin na ang iyong centipede ay lubhang nakakalason. Bakit? Sa tingin mo ba hindi pa sapat na sinasaktan mo ang taong ito? Umiling si Thomas. Wala kang alam dito. Ang aking pamamaraan ay tinatawag na paggamot sa lason gamit ang isa pang lason. Okay lang sa akin kung hindi mo ito maintindihan. Hanggat siya ay nakagat ng aking highly poisonous centipede, ang lason sa kanyang katawan ay agad na maaalis. Anong klaseng nakakatawang biro ito? Walang sino man sa restaurant ang nagtiwala kay Thomas. Gayunpaman, walang nang ahas na lumapit at tigilan siya. Nakakatakot ang itsura ng centipede na iyon. Mayroon itong ilang mga pattern sa katawan at ang mga ito ay mapula-pula ang kulay. Kung ang sino man ay hindi sinasadyang makagat nito, maaaring walang sapat na oras ang kanilang buhay para maipadala sa ospital. Walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na sumulong. Si Thomas ay parang isang insulator. Automatikong lumalayo sa kanya ang mga taong nakapaligid sa kanya dahil natatakot silang makagat ng centipede sa kanyang kamay. Napalunok ang doktor at sinabing, gusto mo bang gamitin ang poisonous centipede para gamutin ang lason? Nakakatawa. Nakakatawa ka. Kung gagawin mo ito, hindi mo mapapagaling ang kanyang sakit at sa huli ay mapapatay mo pa siya. Itigil mo na yan. Malamig na sinabi ni Thomas, please, huwag maghinala sa aking kakayahan. Kung ako ang dahilan ng pagkamatay niya, ibibigay ko ang aking buhay bilang kabayaran sa kanyang buhay. Dahil sinabi niya iyon, ano pa ba ang masasabi ng iba? Napaatras ang lahat habang nakatitig sa alupihan ng hindi kumukurap. Pinagmasdan nila ang centipede na dahan-dahang gumagalaw patungong lalaking may food poisoning. Sa sandaling iyon, sanghimala ang nangyari. Ang lalaking una nang nawala ng malay dahil sa food poisoning ay agad na itinulak ang kamay ni Thomas palayo at bumangon sa lupa. Sobrang bilis niya na parang isang kuneho. Ano? Anong nangyari? Talaga bang masusugpo ang lason ng isa pang lason? Lampas ito sa inaasahan ko. Sa paanong kukwentruhan ng isang lason ang isa pang lason? Baliw ka ba? Tingnan mo itong mabuti. Hindi man lang ginalaw ng centipede na iyon ang lalaki, okay. Kusang tumalon ang lalaki.
Hindi siya na-counteract ng poison matapos kumain ng pagkain. Anong nangyayari dito? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Sa simula, maraming mga customer ang nanatiling tulala. Hindi pa rin nila ito naiintindihan. Gayunpaman, mayroon ding ilang matatalinong tao sa restaurant. May mabilis na nakahalata at sumigaw, ano ito? Blackmail ba ito? Oras na. Tumayo si Aquarius at sinabing, ang nangyayari ngayon ay malinaw na sinadya ng isang tao. Napakalinis ng kusina namin. Sa paanong paraan na ang napakaraming daga na biglang sumulpot. Isa pa, kahit nagkamali kami at may daga talaga, imposible pa rin namang biglang sumulpot ang isang dosenang daga, di ba? Ang aming restaurant ay hindi isang luma, gamit, at maduming restaurant. Napakalinis ng restaurant na ito, kaya bakit maraming daga? Kung may isa o dalawang daga, baka maniwala pa ako. Tinong maniniwala kapag may isang dosenang daga ang biglang sumulpot? At saka, na food poisoning daw ang lalaking ito. Bakit bigla siyang tumalon sa lupa? Malinaw na nagpapanggap siya. Sa aking palagay, nagsabuatan ng lalaking nalasan sa pagkain at ang doktor na ito dahil gusto nilang sirain ang aming reputasyon at i-blackmail ang restaurant namin. Sa pagkakataong ito, makatwiran ng Food and Medicine Hall. Ang lahat ay nagsimulang mapagtanto ang katotohanan. Oo, sila ay kumakain ng kanilang pagkain ng masaya at sila ay may maayos na reputasyon. Bakit biglang nagkaroon ng problema pagdating ng mga taong ito? Tsaka, bakit biglang tatalo ng lalaking na food poison na parang walang nangyari? Ito ay masyadong kakaiba. Tinubukan pa rin ng doktor na ay pakitang siya ang tama. Nagkakamali kayo. May ebidensya ka ba para sabihing nakikipagsabuatan kami? Lumapit si Thomas at nagtanong, sinabi mo bang doktor ka? Pwede ko bang malaman kung saang ospital ka nagtatrabaho? Isa ka bang surgeon o isang manggagamot? Ano ang iyong registration number? Para sa mga tanong na ito, hindi man lang makapagbigay ng sagot ang tinaguriang doktor. Walang ibang dahilan kundi dahil isa rin siyang impostor. Doktor. Isa lamang siyang mababang kalidad na impostor na nagpanggap na isang doktor. Tuloy-tuloy ang paglunok ng doktor na iyon at hindi niya napigilan na mapa-address. Inampis niya ng malakas ang pader at wala na siyang ibang mapupuntahan. Malamig siyang tinitigan ni Thomas at sinabing, gaano ka kawalang isip na tawagin ang sarili mong doktor. Iniinsulto mo ang katagang doktor. Lahat kayo ay isang grupo ng mga nakakatawang clown. Napapaligiran ng mga waiter ang doktor na iyon at ang lalaking nagpanggap na may food poisoning. Kaparusahan mula sa batas ang naghihintay lamang sa kanila. Kabanata 1798. Nawala ang isip ng doktor. Noong una ay pumayag siyang kumilos kasama ang ibang kalalakihan bago niya sinamantala ang pagkakataong sirain ng Food and Medicine Hall. Kapag naging matagumpay ang lahat sa huli, makakatanggap siya ng maraming pera. Marami na talaga silang nagawang katulad ng mga bagay dati at nagtagumpay sila sa bawat pagkakataon. Maaari pa nga nilang makuha ang pera sa pamamagitan ng blackmailing o mula mismo sa may-ari. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nakatagpo nila si Thomas kaya nabigo sila. Sinigawan ng peking doktor ang lalaking may food poisoning, wala ka talagang kwenta. Hindi mo man lang kayang gawin ang maliit na bagay na ito. Gusto ko lang humiga ka sa lupa at magpanggap na patay na. Bakit hindi mo magawa iyon? Ano ka ba talaga? Ang sinabi niya ay lubos din na nag-trigger sa lalaking nagka-food poisoning. Sinigawan niya ang peking doktor, bakit ang ingay mo? Nagpapanggap kang doktor at kailangan kong magpanggap na pasyente sa lahat ng pagkakataon. Kung kaya mo, palitan natin ang ating mga roles. Bakit hindi mo tiningnan ang centipede na iyon? Halos kagatin ako nito. Kung nakagat ako, mamamatay ako ngayon. Nandito ako para kumita ng pera, hindi para ipagsapalaran ang buhay ko. Naiintindihan mo ba ako? Napagtanto ng lahat ang problema nang marinig nila ang pag-uusap ng dalawang tao. Naghinala pa nga ang ilang tao kung nag-inarte lang sila, ngunit nakakasigurado na sila ngayon na gustong mang-blackmail ng mga taong ito sa pamamagitan ng paggawa ng comedy sa loob ng restaurant. Wala nang dapat pag-usapan. Nahuli ng mga waiter ang mga lalaki, tumawag ng pulis at naghintay na dumating ang pulis para kunin sila. Bago dumating ang mga pulis, unang dumating ang ambulansya. Unang dumating ang ambulansya para kunin ang lalaki na na-food poison kuno, ngunit hindi na sila kailangan ngayon. Ang mga tao ngayon ay naghihintay para sa pulis na dumating at ilayo ang dalawang ito. Ang mga nag-aalalang customer ay kasalukuyang nakaupo.
Dahil ito ay isang comedy, hindi na nila kailangang mag-alala muli. Nagsimulang humingi ng tawad kay Thomas ang mga taong nagalit sa kanyang restaurant. Ang reputasyon ng Food and Medicine Hall ay naging mas sikat. Masasabing matagumpay na nakumpleto ni Thomas ang pangalawang assessment. Nakatagpo ni Thomas ang dalawang napakahirap na hamon at nalutas niya ang mga ito sa mga hindi inaasahang pamamaraan. Iyon din ay isa sa mga kakayahan ng God of War. Sa kabilang kalsada, pinunasan ni Hayden ang kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ito ba ang magandang palabas na gusto mong ipakita sa akin? Haha, totoo nga na ito ay isang magandang palabas. Awkward ang naging pakiramdam ni Viv. Noong una ay gusto niyang gumanap ng maayos, ngunit nasira ang lahat. Ang kanyang mga alipin ay dinala pa ng mga pulis. Masasabing tuluyan na siyang natalo. Nagpatuloy sa pagsasalita si Hayden, hindi ko rin ine-expect na kakayanin mo talaga si Thomas. Kung madali lamang itong gawin, hindi ko na kailangang gawin ito ng sarili ko. Pagkasabi niya nito ay tumayo na siya at umalis. Hindi na niya inistorbo pa si Viv. Para kay Hayden, pumunta siya ngayon dahil gusto niyang makita kung gaano kahusay si Thomas. Pagkatapos ng dalawang pagsubok na ito, halos alam na niya ang tungkol sa karakter ni Thomas. Hindi madaling makitungo ang lalaking ito. Kung gusto niyang mahawakan si Thomas, kailangan niyang gumawa ng magandang plano. Samantala, labis na nalungkot si Viv. Hindi niya kilala kung sino si Thomas at wala rin siyang pakialam kung gaano kagaling si Thomas. Ang alam lang niya ay pinahiya siya ni Thomas at ito ang naging dahilan upang maaresto ang kanyang mga tauhan. Kung hindi siya naghiganti, paano pa siya mananatili sa Celandine City? Sa Celandine City, lagi siyang nambubuli sa ibang tao. Paano niya hahayaang mambuli sa kanya ang ibang tao? Ang binhi ng puot at galit ay itinanam sa puso ng masamang taong ito. Tumingin siya sa kabilang side, tinitigan si Thomas, at malamig na sinabi, kahit hindi dahil sa pera, sisirain ko pa rin ang reputasyon mo, jerk. Maghintay ka lang. Kabanata 1799. Sa kabilang panig, bumalik si Hayden sa headquarters ng Art Trading Corporation at pumunta siya opisina ni Lord Vedastas. Sa oras na ito, si Lord Vedastas ay nagtatrabaho ng husto. Para siyang emperador na kontrolado at namamahala sa buong Celandine City. Ano man ang nangyari sa bawat sulok at sa bawat araw na lumipas ay kontrolado niya. Ang Celandine City na ito ay hindi maaaring maaga ng ibang tao. Bumalik ka na, sabi ni Lord Vedastas nang hindi lumilingon. Bumalik na ako. Umupo si Hayden sa upuan, huminga ng malalim, at sinabing, hindi maganda ang sitwasyon. Tinubukan ko si Thomas ng 2 beses ng tuloy-tuloy, pero nabigo ako sa parehong beses. Mahirap talagang talunin si Thomas, kaya kailangan nating maging maingat sa pakikipaglaban sa kanya. Ang buong sitwasyon ay nabuo ayon sa inaasahan ni Lord Vedastas. Tinusuri niya ang document habang sinasabi, mula nang pumasok siya sa Celandine City ng napakayabang ng kanyang itsura, alam ko na siya ang tipo ng tao na mahirap pakitunguhan. Isantibi mo na lang muna siya. Huwag mo siyang pakialaman ngayon. Huwag siyang pakialaman. Medyo nagulat si Hayden at tinanong niya, anong ibig sabihin nito? Hahayaan mo na lang si Thomas na gawin ang gusto niya sa Celandine City. Tumawa si Lord Vedastas. Ang Celandine City ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ano pa ba ang magagawa niya? Sumagot si Hayden, kaka-rating lang ni Thomas sa Celandine City, wala pa siyang matibay na foothold. Sa mga tuntunin ng mga military strategy, hindi ba natin siya dapat supilan at bigyan ng surprise attack? Tama nga naman siya. Pero, tumingin si Lord Vedastas kay Hayden at nagtanong, nasubukan mo na at hindi maganda ang epekto. Hindi siya nag-alala sa ginawa mo at ginawa mo pa siyang mas kahanga-hanga ngayon. Kung paulit-ulit na gagawin ito, magkakaroon ng matatag na posisyon si Thomas. Huminto siya ng sandali bago siya nagpatuloy sa pagsasabing may kasabihan sa military strategy. Kailangan nating iwasan ang kanyang talino. Sa sobrang kahanga-hanga ni Thomas ngayon, bakit natin siya lalabanan sa pagkakataong ito? Hindi dapat tayo mabalisa sa kasulukuyang sitwasyon, siya ang dapat na matakot sa atin. Marami pa tayong oras para paglaruan siya. Pero hindi makapaghintay si Thomas. Ang kanyang anak na babae ay nalasan sa Heart Eater, kaya wala siyang oras upang makipaglaro sa atin. Kapag masyadong matagal, mawawalan ng pasensya si Thomas at mawawalan siya ng moral. Hindi ba masangkot para sa atin na pabagsakin siya sa oras na iyon?
Nang marinig ito ni Hayden, naisip niyang may katuturan ang sinabi niya. Tumango siya sa kasinabing, naging pabaya ako. Lord Vedestas, ano ang dapat nating gawin ngayon? Gawin mo lang kung ano ang dapat nating gawin, sabi ni Lord Vedestas nang hindi itinaas ang kanyang ulo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, pupunta tayo at kukuha ng ilang stock mula sa College Mansion sa susunod. Pagkatapos, ibebenta natin sila sa mga dayuhang iyon at kikita tayo ng malaki. Walang pwedeng mangyari dito. Nahawakan mo na ba ang College Mansion? Mariing sagot ni Hayden, na-handle ko na ang lahat. Malapit nang magkasakit ang amo ng College Mansion dahil sa Heart Eater. Kung hindi siya sumang-ayon sa ating deal sa oras na ito, siya ay tuluyang mamamatay, kaya wala siyang lakas ng loob na tanggihan tayo. Sa pagkakataong ito, dapat tayong kumita ng conservative estimate na $4 billion. Ang $4 bilyong ay walang alinlangan na mataas ang presyo at lubos nitong uubusin ang College Mansion. Buddy, hindi mo talaga ako binaygo, sabi ni Lord Vedestas sa sobrang tuwa. Umalaklak si Hayden sa kanyang sinabi. Ito ang dapat kong gawin. Siyempre, kung matutulungan kitang pabagsakin si Thomas, matatanggap ko ang iyong papuri ng payapa. Kumaway si Lord Vedestas. Hindi tayo dapat nagmamadali pagdating kay Thomas. Maglaan tayo ng sapat na oras. Gusto kong dahan-dahang nating paglaruan ang tao na ito na parang isang daga. Si Thomas ay naging isang taong kinasusuklaman ng lahat ngayon. Napakaraming tao ang nakatutok sa pagtugis kanya sa Celandine City. Ang lahat ng kanilang mga mata ay puno ng hinaing at puot. Kung gusto ni Thomas na mabuhay sa ganitong uri ng kapaligiran, kailangan niyang maging mas maingat. Kabanata 1800. Sa mga darating na araw, kakaiba na wala nang dumating para magdulot ng gulo kay Thomas. Lalong gumanda ang negosyo ng Food and Medicine Hall at naging signature ito ng Celandine City. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman, lalo na si Aquarius. Handa siyang iharas ng mga tao araw-araw. Sinong makakaalam na walang magiging problema nitong mga nakaraang araw? Bakit? Sumuko na ba si Lord Vedestas sa paghihiganti? Alam niyang imposible iyon. Naguguluhan si Aquarius nang lumapit siya kay Thomas at nagtanong, Commander, anong pinaparating ni Lord Vedestas? Nagdesisyon ba siya na huwag na tayong abalahin pagkatapos niya tayong subukan ng 2 beses? Ito ba ang kanyang standard? Napagtanto niya kung gaano tayo ka-Jose, kaya nagpa siya siyang sumuko. Haha, posible ba iyon? Kinuha ni Thomas ang isang tasa ng tsaa, humigop, at sinabing, iniiwasan niya tayo. Alam niya na malakas ang moral natin, kaya ayaw niyang kusa tayong madamay. Tayo ang kailangang magmadali sa katunayan. Para kay Lord Vedestas, hindi siya nagmamadaling maghiganti sa ngayon. Kaya niyang maglaan ng oras at maghintay ng pagkakataon. Iba ito para sa atin. Kung mas mabilis nating makuha ang bagay na gusto natin, mas mabuti ito. Pinipilit niya tayong kumilos muna. Tumango si Aquarius at sinabing, kikilos tayo ngayon at maglulunsad ng atake sa Art Trading Corporation. Siguradong aatake sila. Kung tutuusin, imposible para kay Thomas na ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng kanyang negosyo sa Celandine City, ngunit hindi rin siya maaaring basta-basta kikilos laban sa kanila. Aniya, kahit na gusto nating umatake, kailangan din natin ng sapat na oras at atakehin ang isa sa kanilang mga branches. Dapat nating pahinain ang mga kakayahan ng Art Trading Corporation mula sa bawat aspeto, pero hindi natin direktang harapin ang higanteng ito. Maghanda ka ng ilan sa mga tauhan natin para mag-imbestiga kung mayroong anumang bagay na ginawa ng Art Trading Corporation kamakailan lamang para i-target ang ating mga diskarte. Masusunod. Tinagtagal, nag-arrange si Aquarius ng mga tauhan upang marinig ang tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Art Trading Corporation kamakailan. Sa tagal ng panahon bago nila inatake ang Art Trading Corporation, lumalabas na wala silang planong gawin laban sa kanila. Hindi rin umupo si Thomas. Nagkusa siyang lumabas para mamasyal at maging pamilyar sa kapaligiran ng Celandine City para mapakinabangan niya ang kanyang pangunawa sa kakaibang lungsod na ito. Pagdating niya sa isang park, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga tao sa gilid na parang may pinapanood sila. Agad nitong nakuha ang kanyang interes. Noon lamang niya napagtanto na may challenge sa parke. Karaniwang nangyayari ang mga events na tulad nito. Ang mga tao ay madalas na nagsiset up ng mga laro sa park at ito ay karaniwang laro ng chess. Mayroon ding ilang board games at poker card.
Hanggat maaari mong talunin ang taong nag-set up ng laro, maaari kang manalo ng maraming pera mula sa taong iyon. Ngunit kung natalo ka, kailangan mong magbayad para sa hamon. Kadalasan ay mahirap para sa iyo na talunin ang tao dahil umasa siya dito para kumita ng pera. Kung madali kang manalo, paano kumita ng pera ang taong iyon? Hindi nila ito inihanda para magkaroon lamang ng charity. Medyo espesyal ang laro sa pagkakataong ito. Ito ay espesyal dahil sa 2 puntos. Una, hindi tusong tao ang nag-set up nito, ngunit siya ay isang teenager na makikitang bata pa ang mukha at mukhang 14 years old lamang siya. Parang kakapasok lang niya sa junior high school. Bihirang makakita ng ganoong teenager na nagsa-set up ng laro. Tsaka ang bagets na ito ay tahimik lamang. Talagang hindi siya nagsasalita. Makikita sa kanyang mga mata ang hindi masisirang pananampalataya na para bang walang mananalo sa kanyang laro. Medyo confident siya. Pangalawa, ang teenager na ito ay hindi nag-set up ng chess game o poker kundi isang multiplayer na laro sa isang online battle arena. May 2 cellphone sa booth ng bata. Hawak-hawak niya ang isa habang naghahanda siya ng isa para sa maghahamon laban sa kanya. Pagkatapos, makikipagkumpetensya siya sa naghamon. Ang challenge fee ay $10 kada round. Kung manalo ang challenger, magbabayad siya ng $100. Kung manalo siya, itatago niya ang challenge fee. Ang rules ng kanyang laro ay simple lamang. Ang resulta ay nakasalalay sa kanilang mga kasanayan. Parehong bago ang taong nagtakda ng hamon at ang project, kaya agad itong nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga dumadaan, lalo na ang mga young adult. Karaniwan silang mahilig maglaro at lahat ay kakaibang nagtitiwala na inaakala nilang sila ay experienced pagdating dito. Isang binatilyo ng mga 14 years old ang naglakas loob na mag-set up ng ganitong laro sa publiko. Tinusubukan niya bang pahiyain ang sarili niya? Hindi nagtagal, ang mga challengers ay patuloy na nagpapakita. Ang isang round ay nagkakahalaga lamang ng $10, kaya ito ay talagang abot kaya. Napakamura noon. Para sa karamihan ng mga young adult, ito ay isang madaling laro para sa kanila. Buong kumpiyansa silang naisip na kaya nilang talunin ang binatilyo. Ngunit nang mag-isa silang mag-compete, bigla nilang na-realize na mataas pala ang standard nitong junior high student. Maaari niyang talunin ang isang challenger sa loob lamang ng ilang sandali. May kabuuan na 10 challengers at lahat sila ay natalo sa loob ng 15 minutes. Ang bawat isa sa kanila ay nawala sa halos 1 minuto. Masasabi na ang binata na ito ay nakakatakot. May isang tao na nagsabi, ang teenager na ito ay hindi isang profesional na gamer, tama ba? Hindi siya mukhang professional. Masyado pang bata ang kanyang edad para sa isang profesional na gamer. Familiar ako sa mga main players at replacement players sa lahat ng mga professional teams ngayon. Wala sa team na iyon ang batang ito. Siya ay isang tunay na henyo. Habang pinupuri siya ng lahat, isang medyo may edad na lalaki ang lumapit. Para siyang nasa kanyang 30s. Tinulyapan niya ang laro bago siya tumingin sa junior high student at sinabing, ganyan na ba kaya yabang ang mga bata ngayon? Naglakas loob pa silang mag-up ng ganitong klaseng laro sa publiko. Sa tingin mo ba ay walang makakatalo sa'yo?